Perwisyo raw sa mga taga-barangay Lipay sa Santa Cruz, Zambales ang epekto ng pagmimina ng nickel sa kanilang lugar. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, posibleng may mali sa sistema ng pagmimina kaya umagos ang nickel mula sa bundok patungo sa mga kalapit nitong komunidad. May news to go si Maki Pulido. Dati raw nakakakuha sa tabing dagat ng hipon, alimasag at shellfish na pang-ulam o pang-tinda ang mga taga-barangay Lipay, Santa Cruz, Zambales. Pero ang dating pinagkukunan natabunan na ng makapal na putik na may nickel. Nagsimula raw ito ng minahi ng malalaking kumpanya ang nickel sa kabundukan ng Santa Cruz, Zambales. Lalo pagkakuan ma'am, tag-ulan. Kasi pag tag-ulan dito ma'am, wala pong nakakalaot dahil malakas ang hangin. Diyan po kami kumukuha ng pang-ulam namin sa araw-araw. Ngayon wala na po ma'am. Pati maliliit na mangingisda, tila pinalayas ng putik. Talagang sa laot na talaga, malayo na pinupuntahan namin. Ang takbo ng 2 oras, 3 oras. Doon na yung mga isla namin. Isa sa mga sinisisi nila ang stockpile o yung tambakan ng mga naminang nickel bago ito isakay sa mga barko. At nang mag-inspeksyon ang Mines and Geosciences Bureau sa bayan ng Santa Cruz, mukhang tama ang suspetsya ng mga taga rito. Nung panahon na nagkaroon ng malakas na pag-ulan, bumuhos yung tubig dito, nag-overflow dahil sa silted na rin. So yung tubig, dala-dala yung putik na nickel. Pagdating ng tubig dito, naiwan yung nickel dyan. 4 ang mining companies na nagmimina ng nickel sa Santa Cruz. Benguet Nickel, DMCI, Eramen Nickel Corporation at Filipinas Mining. Pinayagan silang magmina ng 8.5 million metric tons kada taon. Sabi ng MGB, mukhang irresponsable ang paraan ng pagmimina dahil hindi lang stockpile ang problema. Tila may mali raw sa sistema ng pagmimina sa bundok, kaya umagos ang nickel sa iba pang komunidad ng Santa Cruz. Tulad ng nangyari sa nasa 200 ektarya ng palaisdaan. Nang bumuhos ang nickel mula sa bundok, ito ang nangyari. Ang mga dating palaisdaan ngayon ay bitak-bitak na tuyong putik. Putikan na rin ang maraming palayan. May mga pwede pang tamnan pero maraming abono ang kailangan dahil nalason na ng nickel ang sakahan. At kahit maraming abono na ang nagamit, higit na umunti ang naani ng mga magsasaka. Dapat kasi Maki, pag nagmimina ka ng nickel, yung nickel mo hindi dapat yan lalabas sa environment. Contained mo dapat yan. Ngayon, para ma-contain mo yan, meron silang tinatawag na pond. Dadaan doon yung tubig na may nickel. Pinagpapaliwanag na ng MGB ang mga mining companies. Tinawagan rin namin sila at pinadalhan ng sulat para kuhanan ng pahayag. Sa kanila, tanging ang Benguet Nickel pa lang ang nagbigay ng panig. Anila responsable raw ang kanilang pagmimina at pasado naman daw ang kanilang teknolohiya at paraan ng pagmimina sa DENR. Kung ipatitigil ba o hindi ang kanilang operasyon dahil sa mga posibleng paglabag sa ECC, depende pa sa magiging resulta ng investigasyon. Maki Pulido, GMA News.